Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Hindi na talaga makatiis. Sobrang frustration mga kababayan ni DPWH Secretary Vince Dizon. Tinawag na niyang kahayupan ang nadatnan mga kababayan na flood control project sa Plaridel, Bulacan. Bumalik siya sa Bulacan para inspeksyonin mga kababayan yung iba pang mga flood control projects doon. Talagang masyadong nadismaya mga kababayan siya, no? Si Vince Dizon. Kaya minsan, hindi natin man masisisi, nagiging emosyonal na yung mga protesters. Sinugod yung bahay ni Diskaya, pinagbabato ng putik. Yan o, binandalize na po. Pero sabi ng ating Pangulong Bongbong, huwag masyadong emosyonal tayo dito. Kalma lang. Yung ating Pangulo kahit nagagalit, kalma pa rin. Ayaw niya kasi mauwi ito sa gulo. Yan o. PBBM ayaw mauwi sa gulo ang investigasyon sa flood control, sabi po ni Yossi Castro. Pakinggan natin si Yosek. FEBC. Good morning, Yusek. Kanina po kasi sinugod po ng mga disaster survivors at environmental groups yung compound po ng mga Diskaya sa Pasig. Nagbato po sila doon ng putik at nag-spray paint po ng word na magnanakaw doon po sa gate ng St. Gerard Construction. May paghahanda or may panawagan po ba ang Malacanang para hindi po humantong sa Indonesia style of rally kung saan po doon laganap yung looting? Kasi po labis po yung pagkagalit ng mga tao and baka din po sa atin lumabas po yung galit ng mga tao through that way po sa mga nabunyag po na anomalies sa flood control projects. Hindi po na naisin ng Pangulo na ganito ang mangyari. Sabi nga po ng Pangulo, sinusunod po natin ang due process. Sa mga kapwa nating Pilipino, ang pag-iimbestigang ginagawa po ng Pangulo, ang pag-uutos na imbestigahan lahat, ay para din po sa taong bayan. Pero hindi po ninanais na magkaroon ng kaguluhan dahil lamang sa may mga maling information. Dahil ito daw ay ginagamit para mas paalabin ang galit ng mga Pilipino. Hindi po yun ang nais ng Pangulo. Nais ng Pangulo ay maliwanagan lahat tayo kung ano nangyayari sa mga flood control projects at maibigay ang nararapat sa taong bayan. So, inuutos naman din po ng Pangulo sa mga concerned government agencies natin, sa mga law enforcement natin, na huwag niyo pong hayaan na mangyari po ito. Ana Bacho, GMA News Online. Ma'am, follow up lang po dun sa Independent Commission. When can we expect an executive order from the President regarding po sa establishment nitong commission? Finalizing na po. Inaayos na po at may draft na po, but finalizing pa rin po sa EO. Last na ma'am, si Mayor Magalong last night, he said na he's very much willing to be part of that commission. May reaction po ba yung Palas? Hindi po tayo makakapag-salita patungkol po dyan. Depende po sa Pangulo yan kung sino po yung i-appoint niya bilang miyembro po ng Independent Commission. Thank you, ma'am. Last question. Ng NTF-ELCAC na sinasamantala daw po ng communist rebels ang galit ng publiko sa usapin ng korupsyon para mag-recruit ng mga bagong members. Lalo na daw po yung mga kabataan tsaka yung sa vulnerable sectors. Kaya nga po, maging mapanuri. Yan po ang request natin at panawagan natin sa lahat ng kababayan natin. Kabataan man o mga mature ng mga katulad natin, mag-isip po tayo dahil hindi po ito nadadaan sa dahas. At huwag po sanang gamitin ito kung ito'y naaayon sa report ng mga rebelde, ng mga obstructionist o mga kalaban sa politika. Hindi po ito kailangan gamitin para magalit kayo sa gobyerno o magalit kung kanino man. Magtulong-tulong po tayong lahat para masawata ang korupsyon dito sa bansa. Kakabahala sa government. Yung mga ganito pong pagre-recruit na ginagamit ang usapin ng corruption. Since ito naman po ay naiulat na po ng NTF-ELCAC, monitoring po dyan. Okay, ma'am. May gusto kasing makisakay po mga kababayan, nagsasamantala. Isabi nga natin, sumugod pa sila doon sa DPWH. Tapos ang mga placards, Marcos singilin, Duterte panagutin. Bakit ganon? Sisingilin ninyo yung ating Pangulong Bongbong, siya na nga ang nangunguna sa investigasyon. Gano? Sinasama nila yung picture ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sinasama nila sa kinukundina.
Marcos singilin daw. Anong sisingilin ninyo sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Wala man siyang pagkakautang. Anong utang sa inyo ng ating Pangulo? Pero okay yun na Duterte panagutin. Kasi marami nyo na kasalanan. Pinapanagot na po, nasa ICC na. Pero yung ating Pangulong Bongbong idadamay ninyo, siya nga nangunguna. Sinibak na po yung engineer. Si Engineer Alcantara at pinapag-resign lahat ng mga opisyal ng DPWH. Ngayon nga po si Vince Dizon, grabe yung frustration niya nang makita yung flood control project sa Plaridel, Bulacan. Tinawag niyang kahayupan ang ginawa ng kontraktor. Yan sabi niya. Sabi dito sa report ng ABS-CBN, tinawag na kahayupan ang nadatnan sa Plaridel, Bulacan. Kasi reported na po, 2024, completed daw. Pagkatapos ngayon, dahil sa nabulgar yung kanilang kaayupan, may ginagawang construction ng flood control para pagtakpan yung nire-remedyohan, pagtakpan mga kababayan yung kanilang kaayupan. Ito po. Ito construction ng isang flood control structure, yan nakikita nyo ngayon. Yung protection wall, no? Dito sa river, worth 96.5 million from the 2024 GAA, no? This contract was started on March 20, 2024. Tandaan nyo yung data. March 20, 2024. Nakalagay dito, ang kanyang duration is dapat 270 days. Okay? Pero, nung June 11, so April, May, June, so less than 3 months, nakalagay dito, actual accomplishment 100% in Grabe. 3 months. So tandaan nyo yan 270 days dapat. Di ba? 3 months, wala pang 3 buwan, nakalagay dito, 100% accomplished na siya. And kumolekta na yun, sir? Date collected, meaning nabayaran si Wawaw Builders, siya ang contractor, si Wawaw, July 21, 2024. So, 1 month Nakubra na? after. So, 2024. Okay. So, yun ang background. Okay, yun ang background. Okay. Tinanong ko si Cap Oscar Gabriel, ang kapitan natin dito. Kailan ba nagsimula ito? Itong ginagawa yun, nakikita niyo ngayon. Kasi obviously, bago pa ang gawa yan Diba? Ang sagot sa akin ni Cap, ang sagot sa akin ng mga kababayan natin doon, yung mga nakatira dito sa tabi, 3 weeks ago. Grabing pandaraya po. Ito, ang tawag ko dito, patay na, pinipilit buhayin. Kasi nabayaran na siya nung last year Sabi dito ng DPWH, 100% completed na to last year. Pero, siguro, 3 weeks ago, umiinit, nag-iimbestiga na ang Senado, nag-iimbestiga na ang Kongreso, nagalit na ang Pangulo. Pinipilit buhayin yung patay. Wala na to ghost project ito Klarong-klaro. Gustong remedyohan. Ghost project ito. Pero dahil lang sa mga pangyayari, hinahabol ngayon. And kausap ko din yung subcontractor, si Jojo. Kabayan ko ito. Kinontrata lang siya 3 weeks ago. No, 3 weeks ago. Bayad na to, tandaan nyo, bayad. July 2024, bayad na to. Grabing pandaraya po. Naka-record sa DPWH, completed. Ito na ang pinakamagaling at pinakamabilis na contractor na nakita ko. Na 270 days, ang schedule, natapos niya in less than 3 months. Ito na ang pinakamagaling na contractor talaga. No? Pero, ito talaga ang example nung sinasabi ng ating Pangulo. No? Ito yung sinasabi ng ating Pangulo na talagang ito, kahayupan na ito. Hindi tao itong mga taon to. Nakita niyo naman yung hirap ng mga kababayan natin dito. Gano'ng kadalas kang binabaha dito, Kam? Actually, never naman binaha. Last na pagbaha po is 1997. Oo, pero ngayon, Ngayon po, hindi naman. Hindi naman. Opo, hindi naman. hindi ka naman binabaha. Hindi naman po. Ay, hindi ka ba nagulat na may ginagawang flood control dito? Actually, hindi naman po kasi medyo
ito po kasing area ng Casa Vista. Hindi is binaba, may flood kaya control. May possible din talaga babahain. Pero ito talaga, wala to. Basta lang Yes mag-implement. po, bali yung mga dulo lang po at saka yung simula. Pero yung pinaka-gap, wala po. So, this is almost a 100 million project. Okay, 100 million. Ito talaga, ninakaw yung 100 million na yun. Ninakaw yun. Wala eh. Wala ito eh. Ngayon lang ito nagkaroon eh. Ngayon lang hinari si Jojo eh. Subcon lang yan eh. Di ba wala siyang kasalanan? Naghahanap buhay lang yung kababayan natin na yan eh. Pero itong hayop na wawaw na ito, at yung kung sino man ang may-ari niyan, talagang kailangan managot yan. And kung sino man ang nag-aproba nito sa DPWH, kailangan managot nito. Wala pa eh. Wala eh. Hanapin ko yung dokumento. Ano lang to? Summary eh. Saan? Meron ba? Ito. Ito pala. Hindi ko nakita yung signature. Ang nag-clear down nito, si JP Mendoza, Chief Construction Section, si Bryce Erickson Hernandez, Assistant DE, tsaka si Henry Alcantara at that time. Henry Alcantara na naman. Oo, ito Yung pinalagay dinismiss? natin ang lookout order. So, ganito na lang. No? Bago tayo mag-usap pa. Today, I'm going to announce, number one, Henry Alcantara, effective today, is dismissed from the... Ngayon, he suspended it. Okay, he is now dismissed. I will call for a summary dismissal of Henry Alcantara. And next week, I will ask the DPWH legal to recommend filing charges, the appropriate charges against Henry Alcantara. Criminal? Whatever, well, obviously criminal to. No, criminal to. Ano, pag nanakaw ito eh. 100 million. 100 million. Kita ninyo mga kababayan, ganun katindi. Kaya mali ito, misdirected. Mga kababayan ng mga rallies, ng mga militant, dinadamay ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos na siya mismo yung nag-expose nito. Anong klaseng pag-iisip yan? So malinaw na pagsasamantala. Sinasakyan ninyo yung issue para galitin yung mga tao at gusto ninyo madama yung ating Pangulo sa galit ng ating mga mamamayan. Hindi mangyayari yon kasi ang nagli-lead ng investigation mismo yung ating Pangulo. Ito yung balita ni Yussi Claire. Huwag po natin bibiguin ang taong bayan. Ito ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga bagong hala na opisyal ng League of Provinces of the Philippines kahapon. Ito'y sa gitna ng kanyang hangarin para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng Pilipinas. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na hindi natatapos sa mga proyekto at programang pagpapaangat sa pamumuhay ng taong bayan ang pagsulong para sa kaunlaran ng bansa. Ayon sa Pangulo, may mga isyu ngayon na kailangang harapin at hindi pwedeng talikuran. At kailangang bansa ang pamumuno ng mga mabubuting opisyal upang wakasan ang mga maling na kagisnan. Napag-abot na rin ang tiwala at kumpiyansa ng Pangulo sa mga opisyal na hindi nila tatalikuran ang kanilang tungkulin sa pagsusuri sa mga proyekto at ang pagsisiwalat sa mga nagtatago sa kadiliman. Panawagan ng Pangulo, paglingkuran ang taong bayan ng buong katapatan. Tiyaking nasa wasto ang mga proyekto na ipinatutupad ng pamahalaan at ng lalawigan. At isiwalat ang anumang paglabag sa batas. Naniniwala ang Pangulo na ang pera ng sambayanan ay pera ng bayan at hindi para pansariling interes ng sinuman. Muli, paalala ng Pangulo sa mga lingkod bayan, huwag sirain ang tiwalang ipinagkaloob sa kanila ng taong bayan. Naririto tayo dahil pinagkakatiwalaan tayo ng taong bayan. Huwag po natin silang bibiguin. Kaya't hinihikayat ko kayo, paglingkuran natin ng buong katapatan ng sambayanan. Tiyakin natin, nasa wasto ang mga proyekto na ipinapatupad ng pambansang pamahalaan at ng lalawigan. At isiwalat natin kung may makikitang taliwas. O you see, tagatapos sasabihin ninyo, Marcos singilin. Anong sisingilin sa ating Pangulo? Yung ating Pangulo ang naniningil ngayon dito sa mga kurakot. Naintindihan na ninyo, mga militant, sumasakay kayo sa sa issue para ang sabi ng NTF LCAC,
makapag-recruit ng mga kabataan. Pag na ninyong guluhin ang isyong ito kasi nasa tamang direksyon ang ginagawa ng ating gobyerno ngayon. Kung gusto ninyong lusubin, yung Senado ang lusubin ninyo kasi yung impeachment case laban kay Sara naka-archive. Ba't hindi ninyo batuin ang putik? Di ba? Di batuin ninyo ng putik yung Senado. Tama pa?